Magpadala tayo sa kalooban ng Panginoon doon sa agos na yun. Yung biyaya ng Diyos. Huwag natin pigilin pagka pinigil mo ako. Bigla kang igaganon sa ilalim niya. Malulunod kang bigla niya. Magpatiagos lang tayo. Pag sinabi magpatiagos, unawain po natin ang kalooban po ng Panginoon niya. Pag sinabing wala, wala na yan. Wala na eh. Oh. Sasabihin pa nga sa kasang libutan, ang kulit. Diba? Kasang libutan, ang kulit. Bakit? Naalala ko tuloy yung apo ko eh. Bata pa lang, marunong magsagsa ng ang kulit. Pero totoo naman. Pag sinabi mo wala niya. Huwag natin ipilit yung sarili natin doon. Hindi ba yan pala ulit? Wala na. Hindi na tayo mga bata pa. Hindi para pahabay-habay doon. Kasi pagka nasa kautusan, nagmamapuri kasi. Yan lang yung pinagmamapuri kasi nasa kautusan eh. Ngayon, Nueve ng Hebreo, versikulo 15 hanggang 17. At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Mariwala ka po? Ito yung sinasabing gagawa ng panibagong pakikipagtipan. Gumawa po ang Diyos ng panibagong pakikipagtipan sa pamamagitan ng kanyang anak upang siyang maging tagapamagitan ng isang bagong tipan sa ikatutubos ng mga pagsalangsang. Ano ba ang pagsalangsang? Saan ba sumasalangsang ng tao? Sa kautusan na nasa unang tipan. Lahatin mo na yung kautusan dyan na nasa unang tipan kasi nalangsang ng tao. Bakit kasi gagawa ng panibagong pakikipagtipan sa pamamagitan ni Kristo? Versikulo 16. Sapagkat kung saan mayroong tipan, do'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan. Kung mamatay ang gumawa sa ibang paraing walang anumang kabuluhan, samantalang nabubuhay ang gumawa. Nung gawin ba ng Diyos ang kanyang tipan na 10 utos, namatay ba ang Diyos?